At yun ang ano mga kabayan napakawalang kwenta po talaga. Nung ginawang pagbibiro o joke ni Vice Ganda dito nga po sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Pantakin mo mga kabayan, naisingit na po niya yun. Yung pagkakakulong po ng ICC dito kay Pangulong Duterte. Hindi mo na naisip, Madam Vice. Hindi mo na naisip, Sir, Vice. Na nababalita na nga po last month O last month. Kaya ang Pangulong Duterte ay hindi na nga po makakain at nagbigay na po ng huling habilin kay BP Inday Sara at sa kanyang pamilya. Ibig sabihin po mga kabayan, wag naman po sana mangyari at ayaw din nating mangyari. Hindi na bagay nararamdaman na po ni Pangulong Duterte. Yung may tinatawag po kasi na dyan sa pagmatatanda. Parang sasabi, alam kasi nila kung malapit yung oras nila or what. Pero sa atin, mga kabayan, wag naman po sana. Pero alam naman po natin yung sitwasyon ni Pangulong Duterte, nahihirapan rin po siya doon sa loob ng ICC. Nagawa pa po biruin o gawing katatawanan di ba ganda yung kalagayan ni Pangulong Duterte. Kaya nga po meron pong suwestyon na ito pong si Vice Ganda gawing persona ng grata dyan sa Davao. Huwag na pong papuntahin yan dahil pangit ang ugali mga kabayan Ano po kaya mararamdaman ni Vice Ganda pag yung nanay po niyang matanda ang ginawa ng katatawanan? Tapos ipopost, paparinig sa social media o kaya sa concert, gawing katatawanan po yung sitwasyon ng nanay niya, kalagayan ng nanay niya, o kahit ano, basta about sa nanay niya. Ano kayo mararamdaman ni Vice Ganda? Siyempre, kukulo po sa galit yan. Magsasampa po ng kaso yan. Kakasuhan niya po kung sino man pong gumawa ng katatawanan sa nanay niyan. Di po ba? Magagalit yan. Natural, anak ka Kahit sinong anak, nagawa ng katatawanan ang magulang niya, natural na magagalit. Di po ba? Itong walang hiyang Vice Ganda na to, hindi nag-iisip O kung nag-iisip man, mali. Sablay. Mga kabayan. O ito mga kabayan pakinggan po natin yung ulat po dyan, patungkol nga po dyan sa kabalintunaan na ginawa po ni Vice Ganda at ang nalalabing at ang pwedeng mangyari sa kanya na persona ng grata dyan sa Davao mga kabayan. Ito po mga kabayan. Tayo sa main topic po natin mga kapartner Kaliwat kanan po ang batikos ngayon na tinatanggap ng tinaguriang phenomenal box office star na si Vice Ganda matapos po mula sa mga taga-suporta, lalo na sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte. Kasunod po ito ng kanyang pagbibiro at patotsadahan. Umano'y pagpatotsada niya kay Duterte sa kanyang Super Divas concert kasama po si Asia Songbird Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. May isang segment po kasi dun sa concert mga kapartner. Gamit yung sikat na background sa TikTok na Jet 2 Holiday, yung di ba may voice over po yun tungkol sa promo. Marami po ang nagsasabing ang pinapatutsadahan po nitong si Vice Ganda ay ang dating presidente kaugnay sa kanyang jet ski promise nung issue po ng West Philippine Sea. Hirit pa ni Vice Ganda, may kaugnayan pa doon sa The Hague at sa ICC kung saan sinasabi niyang nakadetine si Duterte dahil sa umano'y crimes against humanity na kanyang nagawa. Ginaya din ni Vice ang dating Pangulo sa pamamagitan ng matapang na pagmumura at na ikinatuwa naman ng audience. Ito po yung kanyang sinabi, quote lang natin. Sabi niya dito, nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS.
only. Pinklawans and BBMs are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga PI ninyo. Naku po. Sino bang pinapatutsadahan? Sino bang parang pinaparinggan? Marami po ang mga nainis at nagalit, lalo na sa mga solidong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po, mga kapartner. At nababasa nga natin yung mga komento nila, hindi dapat daw gawing biro ang kasalukuyang kalagayan ng dating Pangulo. Binagyan din ng payo ng mga netizen na ingat-ingat din sa karma. Dahil wala namang ginawa ang pamilyang Duterte sa kanya. Personally po, mga kapartner, meron pa nga tayong nababasa, di ba? Na dapat daw maghain na ng maingat din po kayo kasi may mga lumalabas na di umano'y meron ng reso tungkol po sa pagdedeklara sa kanyang persona non grata sa Davao City. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya pwedeng makapunta sa Davao City, hindi lang welcome. Pero wala pa pong ganun na sa pagkakaalam ko na inihain po, mga kapartner. Biruin nyo, kakaselebrate lang niya sa 20 million followers sa kanyang Facebook account. At mula po nang mangyari yung kanyang remark na yon na biro, nabawas agad. Naging 19 million yung kanyang followers. Ganyan yung ibinagsak ng kanyang followers po, mga kapartner. Oo, meron pang iba, pinapanawagan yung pag-boycott doon sa kanyang mga pinopromote na mga produkto, di ba? Meron yung fast food, sa online gambling din ata, nagpo-promote din ata ng online gambling kasi nakikita ko rin yan yung mga billboards po niyan, no? Yung iba sabi, dapat i-boycott na yung mga produkto. Tama rin naman, wala akong maalala na binanatan siya or may personal na pinipersonal siya ng mga pamilyang Duterte. Maganda pa nga at doon sa kanyang panayam kay former President Rodrigo Duterte na naging magalang lalo na sa mga LGBTQ, di ba? Kung mapanood mo yung panayam kay FPRRD ni Vice Ganda, makikita namang game naman yung dating presidente. No, wala naman siyang problema sa LGBTQ community. Hindi po ba? Pero hindi ito first time na ginawa po ang ganitong klase ng pagbibiro ni Vice Ganda. Pwede namang magbiro. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga lumang napapanood ko minsan sa social media, yung lumang mga komedyante like kagaya ni Dolphy, ni Babalu, yung iba pa. Hindi naman ata sila ganito, klase na magbigay ng mga biro. Ang alam kong ganito yung kanilang format sa mga biro. Sa Amerika, ginagawa nilang katatawanan yung iba't ibang mga issue. Pero pag ganito kasi, marami kang maaapakan lalo kang makakapag-divide ng mga ganyan po, mga kapartner. Well, sasabihin karapatan nila yan na pero pwede kang magpatawa na hindi ka nakakasakit ng damdamin ng tao. May mga ganyan, di ba, na estilo po ng pagpapatawa na hindi mo gagawing topiko po yung isang insidente na para pagtawanan. Like halimbawa sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa naman talaga siya guilty. Hindi naman siya convicted. No, kagaya lang ng mga inaakusahan. No, hindi pa nga malinaw. Umusad yung kaso niya, dinidinig pa yung kaso niya, pero hindi ibig sabihin na guilty na siya. Inosente pa rin po siya, mga kapartner. 80 anyos, tapos parang pinagtatawanan yung kanyang naging sitwasyon. Kaya sabi ng mga netizen, paano kung ikaw o yung tatay mo, yung nanay mo, hindi mo siguro na-experience ng ganyan. May mga ganyan tayo, di ba? Na 100K lang po ang nabawas. Di ko alam kasi kung titingnan mo doon sa DK, I love to sing more than anything. We're breaking through right to the core. A girl with an extraordinary voice is teaming up with Donkey Kong on a heroic journey to the planet core. My
Donkey Kong Bonanza, only on Nintendo Switch 2. Facebook niya, galing ng 20M, naging 19M. So, kumbaga, ang punto lang din naman dito ng mga nasaktan doon sa naging pahayag, bakit gagawin? Kasi, di ba, yung rape din dati, yung patungkol sa, kay Jessica Soho rin, di ba? Na kanyang biro. Bakit needed mo ng ganyan? Yan yung tanong ng mga netizen. Bakit ganun ang kanyang ganun ang naging klase ng pagbibiro, 'di ba? Meron namang klaseng biro na hindi ka nakakasakit ng iba, lalo na doon sa mga sumusuporta rin, no? Doon sa personalidad na subject ng iyong tawag nito, ng iyong biro po, mga ka-partners, no? So ito ngayon yung kanilang sabi dito ni Orhe, pwede magbiro, wag lang may halong insulto, pangungutya at minamaliit. Yun nga, yung maikukumpara mo yung klase ng style ng pagbibiro noon hanggang sa yung sa present na klase po ng komedyante ngayon, 'di ba? Napapanood ko pa rin yung mga Dolphy, Babalu, Redford, pati nga si Bayani, 'di ba? Oo, hindi mo makikita yung may mga ganitong klase ng komedya. Ang alam ko na may ganitong klase ng format, ganitong subject sa West, sa Amerika, talagang hayagan. Siguro ina-adapt nila yung ganong klase ng estilo. Pero sabi nga dito, sabi dito ni Mia Poche, kay Cynthia Villar at Senator Marcoleta, biktima din ng ni Vice sa joke niya. Sabi ni Flor Delis, hindi ako fan ni Vice na yan. Sabi ni Elisa Sagono, bastos kasi para wala siyang magulang. Yes! Kung gagawa ng katawa-tawa yung kanyang nanay, di ba? Masasaktan din ba? Hindi ba siya masasaktan? Masakit siya biro sa kapwa niya. Akala mo kung sino siya, hindi nakatutuwa. Sabi ni Lynn Marie. Sabi ni Chucky Shoulder, 1 million na nabawas sa FB niya. Pang comedy bar ang joke ni Vice. Televice pa naman. Dami pa naman nun. Saan ba yun sila Araneta ba yan? Hindi na stand-up comedy ginagawa niya. Stand-up bullying. Pag nakarma, iiyak naman siya, sabi ni Flor Delis. Oo nga, pati si Pastor Kibuloy, kanya ring kasama din sa kanyang anong nangyari? Nakarma. Di ba? Sabi ni Chucky Shoulder, big thanks, Edmar. Okay, walang anuman po. Hindi naman ako nakafollow dyan kay Vice. Hindi naman maganda. Sabi. Si Flor Delis Villar. Oo, boycott, unfollow. Kung nanay kaya niya ang laitin para maramdaman niya hindi biro yan, bastos. Yan din yung nababasa ko rin sa comment section na paano na lang kung meron kang ganyan, halimbawa nanay mo, may malubhang sakit o may unfortunate event na nangyari sa nanay mo, gawing tampulan ng tukso or i-subject sa isang komedya, di ba? Hindi ka ba masasaktan? Pinalakay ata si Vice ng magulang na bastos. The best comedian ever. Never ako naging follower. Sabi ni Rena Bajer. Sobrang nakakasakit, Admar. Sabi ni Emma De Castro. Hindi ko naman pinapanood ko. Ha? Hindi ko may... unfollow na yan. Okay? Sobrang okay. Hindi ko napanood. Yan siya. Bad influence daw. Sabi ni Regina Marigon. Bisan unsaon niya pasikat. Wag gihapon siya si Bernard. Sa pasikat na nagyapon actress. Oo nga. Naalala ko yun. Si Pastor, ginawa din niya ng joke. Hinamon pa niya. Na-stop daw yung traffic. Sa EDSA, ayun, na-stop, di ba? Naalala nyo, during pandemic, pati yung di ba, probinsyano, ipastop ngayon, kasi yung probinsyano that time, parang hindi na matatapos
Nung nagkaroon ng pandemya, abay, doon, natapos. Ako po, pandak yung nanay niya. Sino? Sino Elena? Ano pa ba sabi dito? Walking contradiction yan. Ayaw sa sugal pero nag-endorse ng online gambling. Ganun ba? Si Carlex Crispo. Eva Harris. Ako din, hindi ko pinanood mula nung binastos niya si Tatay Digong. Pang comedy bar ang joke niya. Ganun ba? Okay, ano masasabi niyo po dyan mga kapartner? Di po ba? Doon po sa mga naka-experience ng mga lumang klase. Ako pag meron pa rin alam mo, lumalabas pa rin sa feed, sa social media, yung mga batuhan ng mga jokes. At yung mga sitcoms dati, nung buhay pa si Babalu at si Dolphy, natatawa ka sa kanilang delivery na hindi nakakasakit ng tao. 'Di ba? Wala kasing hindi subject sa kanila yung mga personalidad, tinutokso para magpatawa. Yung tinutokso nila yung isang tao para pagtawanan. Kumbaga, ayun, parang pinagtatawanan nila yung naging sitwasyon, 'di ba? Sinasama nila sa kanilang mga biro. Kaya tuluyang na-stop pati yung network nila. Di siya marunong mag-joke nang di nakakasakit ng tao. Ayun nga, ayun yung napansin ko lang, sa lumang klase ng mga komedyante at sa mga bago ngayon. Wala talagang... Sinong kabayo ba yan? Sige. Bastos na bastos talaga siya. Galit ako sa kanya. Namon niya nung before pandemic. Hindi, tama, before pandemic pala 'yon. Hindi habang buhay sikat siya. Kahit kailan kasi may apo ako baka gayahin nila si Vi, sabi ni Marilu Olalia. Good afternoon din sa iyo diyan, Kyoko Sudo. Di ba? Ano ba masasabi? Pandak daw yung nanay. Grabe naman. Huwag na tayo, yun nga nagiging personalan, naging para makapagpatawa, merong sisiraan, di ba? Sabi ng mga iba, kakarmahin ka rin. Naku po. Sabi dito ni Rena Baher, Dolphy the best, tama ka Adbar. Alam nyo yung punchline nila, nakakatawa pa rin siya hanggang sa kasalukuyan 'Di ba? Yung the way sila, yung mga creative na linyahan, yung acting nila, doon pa lang natatawa ka na 'Di ba? Ever since, hindi talaga ako fan niyan kasi ayaw ko ng klase ng kanyang pagiging komedyante. Halos tao ang ginagawang biro. Yun din, yung subject, tao mismo, di ba? Meron pa rin namang mga komedyante na talagang hindi gumagamit ng ganyang klase ng estilo. Kagaya ng ginagamit ni Vice, na nakakatawa pa rin. Mapapansin nyo yan po mga kapartner. Ako po. Dito pa tayo sa iba pang mga balita mga kababayan.